Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa Islam at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, muli samahan niyo po kami sa maikling oras natin ngayon para po sa ating pagpapatuloy sa ano yung nasimulan natin, at tayo lahat ay nabitin tayo dahil sa hindi natin inaakala yung paggamit ng microphone. Siguro naluluman na rin yun, pero yun nga ang sabi ko sa inyo, at inshallah sa kapahintulutan ng Allah ay sisimulan natin siya ngayon kung anong hindi natin natapos. Ngayon, nasabi ko rin sa inyo na kailangan yung mga anak ko ay magbabasa sila ng Fatiha, at kayo na rin po ang boboto, dahil ayaw ko na ako yung boboto, baka sabihin nila unfair, di ba? Kasi ako yung nag-judge. Whereas kung kayo ang boboto sa kanila, sa marami ng boboto sa kanila, at inshallah yun ang bibigyan ko ng premyo. Okay? So yun ang bibigyan ko ng premyo. Mujahid ha? So pakinggan nyo po ang kanilang pagbasa ng Suratul Fatiha, at inshallah pagkatapos noon ay yun po ang ating i-consider. Ha? Okay, so ngayon, bakit ba dali? Mujahid, paano ito paharapin doon? Okay, dito na. Sige, alam ko na. Okay, so ngayon, ang maririnig nyo ngayon ay si Mujahid dahil siya ang boy. Sige. Dati na sinasabi nila na mauuna ang ladies first, di ba? Pero ngayon, anong mauna? Ay boy first. Okay, bismillah. Mujahid, bismillah. A'udhu billah. Malakas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, good. Sunod ay si Marjana. Bismillah, Marjana. Malakas ha, malakas yung boses. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mashallah, amin. Ito po yung si Marjana. Yung una si Mujahid. Ngayon si Marwa Lujin. Bismillah, Marwa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Okay, so ngayon ay narinig nyo ang mga boses ng mga taga rito sa Riyadh na nakatira dito sa Maymalas Street. Okay, so sinabi ko po, sana iboto nyo kung sino yung maraming iboboto. Si Mujahid ba? Boto nyo? O si Marjana? O si Marwa Lujin? Kung sino sa maraming boto na makikita ko sa inyong comment, inshallah siya po ang bibigyan ko ng surprise na regalo mula sa ikabuturan ng aking puso. Okay, so ngayon, please vote now. You can start voting now. Kasi baka makalimutan nyo sa ating pag-explain ngayon. Tapos baka
makalimutan. So, di ba? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngayon ay ipagpapatuloy natin kung saan tayo huminto noong last week. Di ba? Last week, kinuha natin ang surah Al-Fatiha. Tama? Al-Fatiha. Nakuha natin yung mga pangalan niya. Ito yung Suratul Fatiha, ito yung Ummul Kitab, at ito yung Sab'ul Mathani. Di ba? Ummul Kitab, ibig sabihin ina ng mga kasulatan. Tapos ito yung Sab'ul Mathani, at ito rin yung 7 na pagpuri sa Allah. Ito rin yung Suratul Hamd. Ito rin yung Suratul Hamd na kung saan tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin nakuha din natin yung ano pa yung nakuha natin patungkol sa Suratul Fatiha, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Suratul Hamd, Suratul Shifa, di ba? Ito rin yung kabanata na gamot siya, nagbibigay ng gamot dahil hadith nga ng propeta, kung sino may karamdaman, basahin nyo lang ang Suratul Fatiha at ito ay nagpapawi ng anumang mga uri ng sakit. At ito talaga ang Quran para malaman nyo anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay, anuman ang problema mo, tanggalin nyo. You can off. At para, kasi pinatay natin yung aircon, para yung mic po, para mas okay yung mic, para hindi nakakaano. So ngayon, nakuha natin na yung mga yon ay doon sa nakita din sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na Ummul Kitab at saka ito rin yung Ummul Kitab at saka Al-Azim, Quranul Azim. So lahat ito ay patungkol sa Fatiha. At kung bakit ko sinubukan na basahin ninyo ang bawat isa sa inyo at para din po ito sa lahat ng mga sambayanang mga kamusliman, ang inyong mga anak, tayong lahat na mga Muslim, ayon sa mga pantas ay ipinag-uutos sa atin na dapat wajib na malaman natin ang Fatiha. Bakit? Kasi ang susi ng ating pagdarasal, pagpapaterapa ay ang Fatiha. Anong sinabi ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? La salata liman la fatihatal kitab. Walang dasal, hindi tatanggapin ang dasal ng sino man sa atin kung wala siyang Suratul Fatiha na babasahin. Kaya kinakailangan ito ay wajib sa mga Muslim. Bago ka magdasal, kailangan natin ay basahin at maimemorya ang Suratul Fatiha. Ang tanong natin sa mga baguhan na pumasok sa Islam ay paano na hindi nila alam ang pagbasa ng correct, ng tama sa Suratul Fatiha. Ang Allah ay mahabagin at maawain at naiintindihan niya na dahil kayo ay bago sa Islam, so natural lamang na hindi natin ito na masyado na i-memorize at mali-mali pa yung pag-pronounce natin. Pero importante nagpupursige ang bawat isa sa atin na malaman ang pagbasa ng Suratul Fatiha. Isipin nyo, walang dasal kung wala ang Suratul Fatiha. Hindi tatanggapin ang dasal natin. Nakuha natin last week, hindi ba? Maski binasa mo ang Suratul Baqarah hanggang papunta ng Suratul Nas. And this is 114 chapters of the Holy Quran, including the Fatiha. Pagbasahin mo lang yun, pero hindi mo binasa ang Suratul Fatiha, ang dasal mo ay hindi katanggap-tanggap. Dahil yun ang proof natin, ang dalil natin kung ano yung sinabi ng mahal nating propeta, alayhi afdalu salatu wasalam. Nakuha ninyo? Okay. Bilang dagdag doon kung saan tayo naputol, ang Suratul Fatiha, nakuha natin na ang 7 mga mathani. Kung bakit ito tinawag na mathani? Kasi paripit-ripit na binabasa natin ito at nandyan yung lahat ng papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala at na-i-explain din natin, di ba? Yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah sa Tirmidhi na kung saan nagsabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na qasamtu al-Fatihata nisfaini, di ba? Ala abdi. Ibig sabihin, hinati ko
ang Suratul Fatiha ng dalawang parte, isang parte para sa akin at yung isang parte sabi ng Allah ay sa aking alipin. Kaya bagat pag sinabi ng kanyang alipin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ibig sabihin ng Allah ay sumasagot sa ating mga dasal. Sinasabi niya sa kanyang mga anghel na Hamidani Abdi. Ako ay pinuri, niluwalhati ng aking alipin. So yan, nakuha natin yan yung last week. Pwede nyo po i-review kung ano yung last week na video natin patungkol doon kasi nakuha na natin yung dahil short yung oras natin ngayon. Ang kukunin natin ay yung hindi natin natapos at kung ano yung nasaan ay naputol yung microphone na hindi nila nasubaybayan. Qasamtu as-salata aw al-fatihata nisfaini bayni wa bayna abdi. Ang punto roon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung isa na parte ay sa kanya at yung isa ay sa kanyang alipin. Nakuha natin na ang Suratul Fatiha ay ito yung alhamd, di ba? Ito yung pagpuri, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakuha din natin na ang sinabi nga doon sa pagpapaliwanag ng mga pantas ay dahil ito ay hamd, lahat ito ay papuri at ang pangalawa ito ay dua. Ang Suratul Fatiha, papuri sa Allah, pagluwalhati sa Allah, at ang pangalawa ito ay paghiling sa Allah. Di ba? Kaya bagat naman ang sunnah at ang protocol na dapat ang sino mang gustong humiling sa Allah, ito, para ito malaman ninyo. Before you ask Allah subhanahu wa ta'ala for everything you want, purihin mo muna siya. Sasabihin mo, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Irhamni, Al-Ghani, Ana Faqir, I'atini Malan. Lahat. Al-Alim, I'atini, Zidni Ilma, maalam, bigyan ako ng kaalaman. So, ang hadith dito, ng hadith ng propeta, bago ka humiling sa Allah, dapat ang sunnah at ang protocol at dapat ay purihin mo muna siya. That yun ang maganda. Huwag yung hihiling ka, Ya Allah, bigyan mo ko ng ganito. Ya Allah, mayroon akong problema. Alam yun ng Allah may problema ka. Alam yun ng Allah ang mga kailangan mo. Pero nasaan ka sa pagpupuri at pagluluwalhati sa Kanya na siya ay pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng Kanyang mga nilikha. Di ba? So, yun ang dapat, yun ang protocol kasi itinuro din sa atin yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos purihin mo ang Allah, ay magsala ka sa propeta. Sabi mo, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Then after that, you can start your dua. Ang anumang panalangin mo. At kung makikita natin sa Suratul Fatiha, bayna qasmain, alhamd, asyukur, at saka ad-dhikr. Diba? Nakuha natin ito. Alham, papuri sa Allah. Ang syukur, pagpapasalamat sa Allah. Ad-dhikr, at ito yung pag-alaala sa Allah. Remembrance sa Allah, ito yung paghiling. Kaya kung makikita mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, papuri sa Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ito ay pagluwalhati sa Kanya. Maliki Yawmiddin, at ito rin ay tunay na tigib na paniniwala na lahat ay sa Kanya. Tigib na nininiwala ka ng Allah, ang siya may kontrol sa mundo, kontrol sa buhay natin at sa araw ng paghukom. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, doon na papasok yung paghiling mo sa Allah, di ba? Iyaka na'budu, o Allah, ikaw lang ang aming sinasamba. Hindi kami nagtatambal sa kahit sino, ikaw lang ang Diyos. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, at ikaw lang ang hinihilingan namin ng tulong. Ikaw lang ang hinihilingan namin ng mga patnubay, proteksyon, lahat hinihiling namin. At subhanallah, ang nakakamangha dito, mga bata, ang sabi ng mga pantas, mas yung paghiling mo sa Allah, alam niya kung ano yung dapat na ibigay sa iyo. Alam niya kung anong hinihiling mo. Kasi siya ang Diyos. Siya ang lumikha sa ating lahat. Wala kang pwedeng ipagkaila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit anong hilingin mo sa Allah, hindi mo pa sinasabi, alam niya, batid niya kung ano yung dapat na ibigay sa iyo. Kaya, la tukhfi shay. Wala kang pwedeng ipagkaila, itago dahil alam ng Allah kung ano ang dapat para ibigay sa iyo. Ngayon, alam niyo ba na ang Suratul Fatiha ay nandirito lahat yung sinasabi na Maratibuddin. Maratib ad-din. Nakuha natin last week na ang Suratul Fatiha ay nandirito yung aqidah, nandito yung muamalah, at nandito yung akhlaq. Ha?
Ano yun? Al-aqiyah, nandito yung al-aqidah, muamala, at nandito rin yung akhlaq. Al-aqidah, pananampalataya, doktrina na paniniwala mo na siya ang Allah, ang lumikha ng lahat. Siya ang Diyos, siya ang may alam sa anong pangangailangan natin. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Anumang problema mo, anuman ang pinagdadaanan mo, ipasaalam mo lahat. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kaya minsan tayo, nagdudua tayo, ang akala natin kung ano yung gusto natin at mabuti sa atin. Pero hindi natin alam, later on, yun pala ay masama sa atin. Di ba? Kaya ang dapat na dua, sasabihin natin, Ya Allah, hiniling ko sa iyo na itong iniisip ko na maganda na plano ko, kung ito'y mabuti sa akin, ibigay sa akin, ipagkaloob. At kung ito'y makakasama sa atin, huwag sa akin ibigay. At ibigay mo sa akin kung anong nakakabuti sa akin. Sa aking pananampalataya, sa mundong aking kinagigisnan ngayon, at mabuti sa akin sa araw ng paghukom. Kasi hindi lang tayo dito para dito lang sa mundo eh. Di ba? Ito ay passing by lang tayo dito, dumaan lang dito. Hindi tayo mananatili dito. Nandito tayo para subukan ng Allah dahil para tayo ay sambahin siya, at sa pagsamba sa Allah ay maraming mga pagsubok na ibinibigay sa kanyang mga alipin. Nabanggit natin ang Suratul Fatiha, nandito yung Maratibuddin. Ano yung Maratibuddin? Una ay ang sinasabi na Al-Islam. Okay? Tapos pangalawa, andito yung Al-Iman. At nandito yung Al-Ihsan. Paano mo masasabi, Mujahid, na ang Islam ay nandyan sa Suratul Fatiha? Okay? Sabi mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Where you can find Islam in Suratul Fatiha? Basahin mo nga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh. Lahat ng papuri, luwalhati sa Allah. Rabbul Alamin, ang Panginoon ng sanlibutan, ang sandigan ng lahat. Rabb, ha? Kukunin natin kung ano yung mga tafsir dyan ng mga pantas. Okay, ano sabi mo? Ar-Rahmanir Rahim, ang mahabagin, ang mapagpatawad, ang maawain, ang mahabagin, ang pinakamahabagin. Ar-Rahmanir Rahim, ano pa? Maliki Yawmiddin. Oh, Maliki Yawmiddin, siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Siya ang maghuhusga. Walang pwedeng magsalita. Batid niya ang lahat ng ginawa ng kanyang mga alipin mula kay Adan, sa kapanahunan ni Adan, hanggang magunawang mundo. Lahat niya may records dahil ipinapasulat ito sa mga anghel ng Allah. At alam ng Allah, batid niya yun. Laysa kamithlihi siya, hindi siya katulad ng kahit sino. Yan ang Panginoon. Hindi tao, hindi hayop, hindi bagay, hindi kaya ng pag-iisip para bigyan natin ng ano. Kaya ang sa Islam, sa mga Ahlus Salaf, nu'minu bima athbatallahu nafsahu fil Quran wa ma athbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadith. Pinapaniwalaan natin kung anong sinabi ng Allah patungkol sa sarili niya sa Quran at kung ano ang pinaliwanag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At wala na tayong pagdagdag. Okay? Ngayon, nasaan yung Islam doon? Ar-Rahman, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'bud, ibig sabihin, ikaw ang aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati, at kami lang sa iyo ay humihingi ng tulong. Tama? At gabay. Nasaan doon ngayon ang Islam? Logic. Hoy, mga watak, gamitin ninyo. Ano ba yung Iyyaka na'bud? Anong sabi natin sa Iyyaka na'bud? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ano? Nasta'in. Ano? Humihiling kami sa iyo? Hindi. Iyyaka na'bud. Ano yung na'bud? Ikaw lang ang aming sinasamba. You alone we worship and you alone we ask for help. Diba? دستورنا القرآن وديننا الإسلام Ba yung naririnig nyo, may tumatawag. أركانه الجليلة دعا. Dahil yung oras natin.
Hindi, ang comment naman nila, okay naman yung sound. Okay po ba yung sounds, mga kapatid? Hindi katulad ng last week? Okay, okay yung sound. Hindi, may tumatawag, tatawag naman yung uli. Para hindi tayo mawala. Ano yung sinabi ko? Iyaka na'bud. Nandoon pa rin yung Islam. Jako, logic. Bakit? Iyaka na'bud, ikaw lang ang aming sinasamba. Ano ang pagsamba sa Islam? Hindi ba yun ang Islam? Nandiyan na yung iyaka na'bud, yung Islam, una, yung ashhadu an la ilaha illallah, nandoon na sa alhamdulillah. Ano ibig sabihin nun? Nagpupuri ka, lumuluwalhati ka na pinapaniwalaan mo na siya ang Allah, ang nag-iisa. Diyos na makapangyarihan sa lahat dito sa mundo hanggang sa araw ng paghukom. Nandun na yung pagsabi mo ng asyhadu an la ilaha illallah. Diba? Ngayon, iyaka na'bud, ikaw lang ang aming sinasamba. Ano bang Islam? Nandyan yung salah. Ano yung pagsamba yun? Ya Allah, dyan lang kami o kami ay nagsasala sa'yo. Ano pa? As-sawm. Nag-aayuno kami sa fasting ng month of Ramadan para sa'yo. Ikaw lang, inaalay namin ito para sa'yo. Az-zaka. Hindi ba? Ba't tayo nagbibigay ng zaka? Kung sino yung nararapat na magbigay ng zaka, yung pagsamba namin na ito sa zaka ay para sa'yo. Iyaka na'bud. Az-zaka wal hajj. Oh, ano yung hajj? Di ba? Ganon din. Inaalay mo din sa Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita ninyo na ang suratul Fatiha, nandyan yung maratibuddin na nandyan yung Islam. Paano mo sabihin, Abuya, na yung iman nandyan? So, what are the articles of faith? What are the articles of faith? Ano yung 6 na pananampalataya? We have taken already the 5 pillars of Islam. Okay? What are the 5 pillars of Islam? Marwa, repeat. Shahada. Salat. Zakat. Hajj. Saum. Very good. Articles of faith. Ano yung mga 6 na paniniwala? The 6 articles of faith, 6 na haligi ng paniniwala, al-iman billah, ang paniniwala sa Allah. Nakuha na natin yung alhamdulillahi rabbil alamin. Okay? Okay, nasaan doon yung, ano yung articles of faith na 6 na haligi ng pananampalataya? Nandyan yung sinasabi na al-iman billah, paniniwala sa Allah, paniniwala sa mga anghel ng Allah, paniniwala sa kanyang mga propeta, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga kasulatan na nauna pa bago ang Quran. Kasi binago ng mga tao. Sinira nila, sinunog nila, pinalitan nila, sila ang nagpabago kaya nawala na. Kaya nandyan yung Quran, the final compilation in the final book, words of Allah, na ito ay may kaugnayan sa mga naunang mga kasulatan. Then after nun is al-imanu bil qadr. Di ba? Ano yung al-imanu bil qadr? Yun yung, yung panglima is al-imanu bil yawmil akhir. Di ba? Paniniwala sa araw ng paghukom, Day of Judgment. Pang-anim is khairihi wa syarrihi, yung paniniwala sa predestination. Di ba? Nasaan ngayon dyan? Sige na, saan yung makukuha? Istimba. Nasaan ngayon dyan? Ayon sa mga pantas. Okay. Pag sinabi mo na, alhamdulillahi rabbil alamin, ang lahat ng papuri, luwalhati sa Allah, ang Panginoon, ginamit niya dito ang Rabb. Ar-Rabb. Bakit niya ginamit dito ang Rabb? Kasi ang ibig sabihin ng Rabb, siya yung nangangasiwa. Siya yung sandigan. Siya yung nagbabantay sa lahat ng kanyang nilikha. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Paano mo masasabi Ar-Rahman? Al-iman ng mga malaika, ang al-iman sa malaika at ang iman sa mga rusul, pumasok na tayo doon sa al-alamin. Ano bang ibig sabihin ng alamin, mga wata? Al-alamin, kullu shay fi dunya wa kharijud dunya, kullu hadihi al-alamin siwa Allah. Lahat ng nandito sa mundo, anghel, mga propeta, anuman ang kanyang mga nilikha, ito ay lahat ibig sabihin alamin. Diyos siya, sandigan siya. Siya ang lumikha, siya ang may alam.
Lahat ng alamin, lahat ng mga bagay, hayop, tao, anghel at lahat, sila lahat ay nangangailangan sa kung sino ang lumikha sa kanya. Kaya ginamit niya Rabb. Ibig sabihin ng Rabb, tagas pangasiwa. Hindi niya sinabi na Khaliqul Alamin, lumikha ng mga sanlibutan. Sinabi niya Rabbul Alamin. Bakit Rabb? Kasi ibig sabihin ng Rabb, yung kinuha sa hinango sa tarbiya. Ibig sabihin siya yung nag-aalaga. Siya yung nagpapanutos-tos. Allahu Akbar. Tignan mo. Makikita natin na pagkatapos ng Rabbul Alamin, sinabi niya Ar-Rahman. Bakit niya sinabi dito ang Ar-Rahman? Kasi yung Ar-Rahman ay nasa kanya lahat ang habag. Kanino? Sa lahat ng kanyang nilikha. Kasama ang hayop, kasama ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo, ang mga taong nagtatambal at gumagawa ng kasalanan sa kanya, kasama ang mga Muslim, ang mga hayop, ang mga uod, ang lahat ng mga jin, kasi siya ay may habag doon. Maski gaanong kasalanan ang ginagawa ng mga tao sa kanya, patuloy pa rin siya na mayroon siyang habag, awa. Saan? Sa lahat ng kanyang mga nilikha. Wasi'at kulla shay, rahmatullahi wasi'at kulla shay. Ang habag ng Allah ay napaloob sa lahat ng sino man ang kanyang nilikha. Magkasala ka man sa kanya, hindi, nandyan pa rin yung kanyang awa at gabay. Awa sa'yo. Dahil kung hindi, pwedeng hindi ka makaamoy, hindi ka makakain, hindi ka walang hangin, dahil ito lahat ay nilikha ng Allah, hindi ba? O maski ikaw ay nagtatambal sa kanya, pero nandyan pa rin yung kanyang habag at awa sa'yo. Ar-Rahman, di ba? Anong ginamit niya sa Quran? Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Siya ang mahabagin sa kanyang kaharian, sa kanyang trono. Siya ay nagpaitaas dahil, bakit? Sa kanyang pagpapaitaas, siya lang ang nakakaalam noon at hindi natin pwedeng panghimasukan kung paano siya umakyat. Allah, nandoon siya sa kanyang kaharian at sinusubaybayan at alam niya at batid niya at binibigyan ng lahat ng sino man ng kanyang mga alipin na dapat niyang bigyan ng awa. At doon mo makikita ang Rahim, Ar-Rahman-Rahim. Bakit? Dahil ang Rahman, lahat ito ay kinuha ito sa lugal Arabiya, mayroong katawagin na alawaznu fa'lan. Alawaznu fa'lan, ang ibig sabihin nun ay doon lang sa mahdud. Ibig sabihin, limitado, doon lang. Bakit? Paano yung naging limitado? Ar-Rahman, mahabagin siya, alawazni fa'lan, doon sa bagay na kanyang mga nilikha, ang kanyang habag dito sa mundo. Bakit? Dahil dito sa mundo, lahat ng kanyang nilikha ay mayroon siyang habag. Okay? Mayroon siyang biyaya sa lahat ng mga yan. Ar-Rahim, yaksudu bihi ala waznu fa'il. Ar-Rahim, fa'il, dahil ito ay ad-daima wa abada. Ibig sabihin ng Rahim ala wazni fa'il, ito ay tuloy-tuloy na forever na siya ay mayroon siyang Rahim saan? Sa mga Muslim at mga mananampalataya sa kanya sa araw ng paghukom. Yung mga naging suwail, yung mga naging kafir, yung nagtambal sa Allah, naggumawa ng kasalanan na hanggang namatay sila at sila hindi napatawad ng Allah sa araw ng paghukom, wala na doon ang Rahim ng Allah sa kanila. Lian Rahim yakhusu faqat lil mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahima, sabi ng Allah sa Quran. At ang Allah ang kanyang pagkaawa saan? Sa mga mananampalataya. Saan? Sa araw ng paghukom, dahil bibigyan tayo ng Allah ng awa. Bakit? Dahil naniwala tayo sa kanya, gumawa tayo ng kabutihan. At makakapasok tayo sa paraiso dahil sa awa ng Allah. Hindi dahil sa gawain mo, hindi dahil sa pananampalataya mo. Okay? Pero siyempre, kondisyon yun. Na maniwala ka sa Allah at gumawa ng kabutihan. Di nakapasok ka na sa kondisyon, then it's up to Allah if He will accept you in paradise or not. That is why we have to be sincere of our good deeds. Your heart. You do this for the sake of Allah. You fear Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever you do, for the sake of Allah. So makikita mo doon, al-iman, nakapasok lahat dyan sa al-Fatiha. Okay, paano naman yung al-imanu bil qadr? Yung Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, Diyos
siya sa araw ng paghukom. Hindi ba? So, ibig sabihin, nandoon na siya yung Diyos sa araw ng paghukom at siya yung mananatili na siya ang magliliti sa atin. So, nandoon na yung pang-6 articles, pang-5 articles of faith. Saan pumasok yung the faith of the predestined? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta. Ya Allah, bigyan kami ng gabay sa katulad ng pagbigay mo ng gabay at awa na binigyan mo ng biyaya kung sino yung mga binigyan mo ng aya, yun ay qadr. Qadr na ng Allah, al-imanu bil qadr. Paniniwala natin sa anuman ang nangyayari ngayon, bukas, isang araw hanggang magunaw ang mundo, ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Wa khalaqa kulla shay'in biqadar. Ang Allah nilikha niya ang lahat ng bagay na ito ay tapos na ayon sa kagustuhan niya. So ibig sabihin, natapos na kung sino binigyan ng Allah ng gabay. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay hindi naniniwala sa Allah, kung gagawa ka ng kasalanan, manatili ka doon. No! Ikaw mismo sa sarili mo ang gusto ng Allah, mabigyan ka ng gabay, hanapin mo ang gabay. Ang totoong gabay, gumawa ka ng mabuti, yun para ikaw ay kalugdan ng Allah. So doon lahat papasok. At yung ihsan, subhanallah, hindi ba ihsan yung paniniwala mo na siya ang nag-iisang Diyos, sumusubaybay sa iyo at siya rin ang may kaparengayan lahat at ikaw ay gumagawa. Dahil anong ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan is, this is the way you worship Allah, doing charity or being good. Samrano na kambilantad kambilang nga tao. Subain na bilantadi, tiyardi. Ibig sabihin, nag-iingat-ingat ka sa kasalanan. Hindi ka nag-iingat o hindi ka nagpapakabuti dahil sa mga tao. No, you know that Allah is watching over you. He hears you. He knows what is in your heart. And that is why you yourself alone, Allah knows everything what is in you. So, you have to be good wherever you are. Hindi lang dahil nakikita ko kayo, you have to be good. Nandiyan kayo sa masjid, you have to be good. No, you have to be good wherever you are, and most especially when you are alone. When you are alone, you can do something bad, right? Because nobody sees you. You can do whatever you want to do. But the fact of the matter is, Allah is there. He knows what are you doing. Okay? So, ngayon, lahat napunta dyan. Hindi natin nakuha yung basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Dito tayo magtatapos. Ang Bismillahirrahmanirrahim, ayon sa mga pantas, yung sinasabi nila ng ba, yung ba doon ay al-istighraq. Anong istighraq? Ay hindi, yung alhamd pala. Yung alhamdu, yung alif wal lam, dyan ay al-istighraq. Ang ibig sabihin ng istighraq, lahat ng uri ng papuri, luwalhati, pagsamba ay sa Allah lamang. Kaya dapat sa isang tao, hindi tayo pumupuri, lumuluwalhati sa kahit sinong nilalang. Maging hayop, maging tao, maging hari, kahit sino, siya ang Allah. Doon ka lang dapat magpakumbaba, doon ka dapat gumawa ng kabutihan para lang sa Kanya. Kaya yun ang istighraq na alif walam. Ang punto rito, kung yung gusto kong sabihin ay ang Bismillah. Ang Bismillahirrahmanirrahim na kuha natin ng last meeting, ito ba ay kasama sa Suratul Fatiha? O hindi? Hindi. Si Imam Shafi'i, sinabi niya kasama. Di ba? Kaya naging 8 daw to. Kaya si Imam Shafi'i, pag siya ay nagdarasal, Allahu Akbar, tapos yung mga madhab Imam Shafi'i, obligado sa kanila na magsabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibig sabihin, naririnig pa. Pero kay Imam Hanbal, kay Imam Ahmad, at saka kay Imam Ahmad bin Hanbal, at kay Hanafi, at saka kay Maliki, at jumhurul ulama, sa kanila hindi daw kasama ang Bismillahirrahmanirrahim sa Fatiha. Mustaqillah. Kaya ang mga sahaba, ayon sabi ni Ibni Abbas, nalalaman namin kung ito ang aya ay huli o ito ay bago. Bakit? Pag narinig namin si Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim, nalalaman namin na ang aya na ito ay bago. Okay? Kasi kailangan you should start with Bismillahirrahmanirrahim. Kaya ang basmala na Bismillahirrahmanirrahim, it is not in the part of the Suratul Fatiha, wa innama hiya mustaqilla. Ibig sabihin, isa itong aya. Kaya ang aya ng Bismillahirrahmanirrahim sa Quran is how many? 7. 114 din. Lahat. Why? Lahat.
Kasi ang Quran is 114 chapters, right? 114 chapters. Pero ang Bismillahirrahmanirrahim, in every chapter, mayroon tayo nagsisimula doon na Bismillahirrahmanirrahim illa sa Suratul Bara, sa Tauba. Wala siya. Sa Suratul Tauba, wala doon ang Bismillahirrahmanirrahim. Ayon sa pag-explain ng mga pantas, kasi ang Bismillahirrahmanirrahim sa ngalan ng Allah. Wallahi, napakaganda yung pag-explain doon ng mga pantas. Doon daw kasi sa Suratul Bara, ito yung patungkol sa digmaan, patungkol sa haras, at hindi nararapat doon yung habag ng Allah sa mga oras na yun. Yung ibang mga pantas, dahil ito daw ay continuation ng Suratul Anfal. Ngunit, makikita mo ang Bismillahirrahmanirrahim doon sa isang talata, doon sa Quran, na kung saan makikita mo na innahu min Sulaymani Bismillahirrahmanirrahim, na doon mo makikita na naging 114 siya. Although, sa buong Quran, makikita mo na only 113. Nakuha ninyo? Tapos, 113 lang siya, pero naging ganap na 114 kasi na-included niya siya doon sa isang chapter, na hindi siya doon sa from the beginners. At makikita mo ang Bismillah. Bakit mo sinasabi na Bismillah? Mga anak, at ito ang dapat niyong malaman, ang sambayanan ng mga kamusliman. Ang Bismillahirrahmanirrahim, napaka-importante po ito. Dahil, Bismillah, magsisimula ka sa lahat ng gagawin mo ay sa ngalan ng Allah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bago ka kumain, Bismillah sa ngalan ng Allah. Dahil sa pamamagitan noon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ka niya ng gabay, habag at baraka. Mubarak. Alin doon sa kakainin mo. Bago ka magsulat, Bismillahirrahmanirrahim. Aalis ka, Bismillahirrahmanirrahim. Bago ka matulog, lahat ng anumang gawin mo, latan sa antadhkur, Bismillahirrahmanirrahim. Bago ka mag-exam, yan ang connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ka kumain, mujahid, Bismillahirrahmanirrahim. Diba? Samillah. Dahil dito, kung makikita mo ang basmala sa Bismillahirrahmanirrahim, dito natin nakikita ang ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papuri sa Kanya at paniniwala sa Kanya, dahil pag ikaw ay nagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, ang ibig sabihin nun ay ang baraka ng Allah ay mapa dito sa aking gagawin. At hindi ito mangyayari maliban sa hindi kapahintulutan ng Allah. Bismillahi majriha wa mursaha. Tingnan mo yun sa Quran, bago ka sasakay ng barko o anumang mga sasakyang impapawid, Bismillah, basahin mo ang pangalan ng Allah, dahil magbibigay ang Allah ng baraka at habag, at hindi mangyayari anumang gagawin yun kung hindi magpapahintulot ng Allah. Bago ka magbasa, anong sinabi ng Allah? Unang talata na dumating sa kay Propeta Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka Muhammad, tapos sa ngalan ng iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So makikita natin kung gaano ka-importante ang Bismillah. Ang ibig sabihin niya ay hindi pwede mangyari ang gagawin mo maliban sa kapahintulutan ng Allah. At bibigyan ng Allah ng wisdom at baraka. Okay? Because our doctrine on earth is that nothing happens except by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita nyo? So ito ang pagkaano ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nakuha natin dito ang Islam, al-Iman, wal-Ihsan, wal-Akhlaq, al-Muamala, dahil ang relihiyong Islam, mga wata, na ito yung magandang pag-uugali. Ang lahat ng mga propeta, doon sa sinasabi natin, paano dito papasok yung Muamala, al-Akhlaq, yung magandang pag-uugali. Dahil paniniwala na natin sa Rusul, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, al-Alamin, nandun na yung mga propeta. At ang mga propeta, sila ay ipinadala ng Allah dito sa mundo. Para bakit? Ad-dinu, al-aqidah, wal-muamala. Ang reliyong Islam ay ito yung aqidah at ito rin yung pakikitungo ng mabuti sa tao. Ang Islam ay gano'n ang pakikitungo ng mabuti sa mga tao. Hindi ba? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya? Innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlaq. I have sent to humanity, why? Except only to make the best perfection in character. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad ay para ikumpleto niya ang mabuting pag-uugali. At ang lahat ng mga propeta,
nagturo sa mga tauhan nila na sumamba sa nag-iisang Diyos, at pagkatapos noon pagsamba sa nag-iisang Diyos ay makitungo ng mabuti sa mga tao. Wallahi, gusto ko itong sabihin sa inyo. Nahihirapan ako sa inyo minsan na paggising sa inyo ng Fajr, Mujahid, Marjana, Marwa. Katakutan natin ng Allah. Wallahi, ang Fajr, napaka-importante ito. Minsan, maski after ng pagdasal ko ng Fajr, tapos ano pa, gigisingin ko pa itong mga anak ko na kulang lang sa tulog nila, di ba? Maski kulang lang sa tulog, talagang gigisingin ko kayo dahil ganun ka-importante ang sala, ang Fajr. At lalo na makikita ninyo, itong turo ng Islam, ito yung muamala ko. Bakit ko yung nasabi? Please, from now on, whenever I work you up, dahil obligasyon ko, hindi ko alam, bukas isang araw mamamatay ako. Anong naiwan ko sa inyo? Pananampalataya sa Allah at mabuting pag-uugali. That is the best legacy. Na yan lang ang hiniling ko sa Allah, na sana manatili yan sa inyo at sa ating lahat. Mga kapatid, dahil ngayon po ay oras na para tayo mag-iwaywalay, nag-adan na po. Marami pa tayong hindi nakuha dito sa Suratul Fatiha, yung mga tafsir ng mga pantas. Napaka-extend po ng oras natin at napakaliit lang po ng kaalaman na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. But anyway, may Allah Subhanahu wa Ta'ala forgive us our sins and accept all our good deeds. Sa lahat po ng bumuto, kung sino talaga sa mga anak ko yung maganda yung boses niya na alam nyo na karapat dapat, pwede po kayo mag-comment ngayon dyan. Mujahid, Marjana o si Marwa. At kung sino sila, inshallah, yun po ang bibigyan ko ng regalo. Maraming salamat po sa patuloy na ninyong panonood sa ating mga Islamic lectures. Hiniling ko sa Allah na patnubayan tayo, patawarin sa ating mga kasalanan. At tayo ay manatili dito sa mundo na mabuhay ng mahaba para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paggawa ng kabutihan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.